Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ilang araw na lang po ay eleksyon na mga kababayan. At hindi pa nga po tapos itong midterm elections. Ito na, meron na agad pinag-uusapan yung eleksyon sa 2028. Ito mga kababayan, no? Kaya ito itong BP natin hindi makapagtrabaho eh. Kasi ang iniisip agad niya, yung 2028, napakatagal pa nun. Ilang taon pa yon? 2025 pa lang ngayon. Kaya ako, nakikiusap kay BP Sara Duterte, ma'am, baka pwede naman, itong natitirang 3 taon mo, magtrabaho ka naman. Puro ka politika eh. Baka pwede namang paglingkuran mo muna ang taong bayan. Ang daming bumoto sa'yo. Sinasabi mo, mas maraming bumoto sa'yo kaysa kay Presidente Bongbong Marcos. Sana naman, wag mo namang ipahiya yung mga bumoto sa'yo. Magpakita ka naman ng pagmamahal sa kanila. Baka pwede namang magtrabaho ka naman. Sayang naman ang sahod mo, laki-laki ng sahod mo. Tapos ang ginagawa mo, puro na lang politika. Kagaya na ito mga kababayan, dun sa rally ni Isko Moreno. Nagsalita si Sara Duterte. Sabi niya, kung Pangulo lang, wala kayong problema. Kung Isko Moreno o Sara Duterte, wala kayong problema. So nagbabalak, etong si Sara Duterte, sa 2028 na tumakbong presidente. At sabi niya, kung Sara Duterte presidente, wala kayong problema. O kaya naman, Isko Moreno sa 2028, wala kayong problema. Yan yung ambisyon 2028. Sa 2025 pa lang ngayon, ayun agad yung iniisip nila. Kaya hindi makapagtrabaho ng maayos to eh. Inuuna yung sariling kapakanan yung sariling interes. 'Di ba? Ang tagal pa niyan dapat isinasantabi niyo muna yan at kayo'y naglilingkod sa ating mga kababayan. Eto, sabi niya wala daw problema. Ano ba sabi ng taong bayan? Sara Isko o Isko Sara. Napakalaking problema. Sabi kasi ni Sara, walang problema yan. Kung Sara Duterte o Isko Moreno presidente, walang problema yan. Sabi naman ng taong bayan, napakalaking problema yan. Paano yung pamumunaan ng gobyerno? Magnanakaw na, ob pa. Ayan guys, binabasa ko lang paano daw pamunuan ng itong mga ito, ang gobyerno magnanakaw na ob pa. Ayan po binabasa ko lang, baka mag-react na naman yung ilan dyan. Basahin natin yung ilang komento, mga kababayan. Pero bago yan, kasi ito pa isang problema dito po sa Maynila. Mga batang Maynila, mga Manileño, mag-isip-isip po kayo. Ngayon pa lang, 2025, hindi pa nga po natatapos ang eleksyon. Eto, mukhang iiwan na naman kayo kung sakaling manalo. Etong si Yorme. Kasi 2028 may ambisyon na naman. Ito nga yung ayaw natin Yung itong Maynila gagawing stepping stone para sa mas mataas na posisyon. Gusto niyo bang maulit na naman yung nangyari noong 2022? Na kung saan iniwan ang Maynila para sa mas mataas na posisyon. Tapos sabi, hindi na, tapos na ako dyan, retire na ako dyan. Ilang taon na akong public servant. Tapos biglang bumalik. Sabi daw ng mga tao, bumalik ka na. Sabi ng mga tao. Nagulat nga yung mga tao Dahil nagsinungaling siya sinabi niya, hindi na siya babalik. Diba? Kaya nga sinabi nila Mayor Rani Lacuna, mukhang na-traidor kami, naloko kami, nabudol kami. Biglang kinalaban kami. Tapos ngayon, tumatakbo. Pero sa 2028, ngayon pa lang, na, pinapakita na nila ang kanilang plano sa susunod na halalan sa 2028. Mag-isip-isip po kayo mga batang Maynila. Huwag niyo pong hayaan na paglaro-laroan lang kayo. Huwag kayong papay na gamitin lang kayo. Kasi baka mangyari, we will make Manila utang again. O kaya naman, we will make Manila, benta again. Huwag na po. Kaya sabi dito ng ating mga kababayan, sa akin, malaking problema yan. Sira ulong ganda ng tandem. Binabasa ko lang mga kababayan
Sino may sabi na wala kayo? Problema ka nga ngayon. Huwag sa inyo. Yan o. Sige, bagay kayo mag-tandem. Riding in tandem. Mga taga Maynila, huwag niyong iboto si Isko. Kapag nanalo yan, ay sasabihin niya, dahil sa kanya kaya nanalo. Credit grabber yan pambansang anay. Ayan o. Daming comment na nagagalit o. Nako, gagamitin lang ni Isko si Sarah for sure. Mismo mga DDS, mga kababayan parang hindi sang-ayon dito kay Isko. Ganda ng kombinasyon, sira ulo ko team. Team corrupt yan. Paresa talaga si Isko, taga-benta, si Inday, taga-nakaw. Yan mga kababayan, binabasa ko lang Wala pag-asa ang Maynila kay Isko. Ayan po mga kababayan. Kaya ilang araw na lang po, eleksyon na sa Maynila po. Mismo mga DDS na rin nagsasabi, huwag kayo maniwala dyan. Kaya ang iboto po natin bilang mayor dyan po sa lungsod ng Maynila ay walang iba kundi si Mayor Hani Lacuna. Vice Mayor Yul Serbo at ang buong ticket ng Asenso Manileño. Huwag po kayong pipili ng grupo na kumakalaban sa gobyerno. Huwag po kayong pipili ng mayor na iyakin at sumbungero. Kinakailangan po nating mayor ay yung tapat at totoo, mga kababayan. Huwag po kayo papayag na iwan-iwanan na naman kayo. Ayan po, ang kanilang ambisyon 2028. Malaking problema to. Sabi nila walang problema, pero napakalaking problema ng Pilipinas kapag ito po ay nagsipanalo sa 2028. Okay, at ito mga kababayan, ito matindi. Ayan. Nakikita niyo ba yung nasa ating screen? Napakagandang mansyon, mga kababayan. Laki Laki mga kababayan Ayan I-zoom nga natin, zoom natin. Para makita natin. Ayan Grabe naman yan. Ay, binasa ko yung comment dito Yan pong mansyon na yan ay sa Davao po. Sa Davao po yan, kanino kaya ito? Grabe, ang laki Nasa taas pa ata ng bundok at talaga ng mga yayamanin. Tayo nga, magkaroon lang tayo ng townhouse na kahit yung bear na unti-unti nating pagagandahin. Tuwan-tuwa na tayo, di ba? Pero ito, grabe grabe talaga Kanino ba to, mga kababayan? Kasi ito yung ito yung caption ni Pebbles Talakera. Baka magselos si Hanilet. Kanino kaya ang mansyon to? #chururut. Ayan po, ang post ni Pebbles Talakera, mga kababayan. Tungkol dito sa isang mansyon na napakalaki. Kung matatandaan niyo, meron po akong video na in-upload na pinakita po ng isang netizen yung mansyon. Mansyon naman ni Pulong Duterte. Napakalaki rin. Ang haba ng gate, mga kababayan. Ang haba ng gate. Ito naman matindi Kanino kaya to? At tingnan natin, basahin natin yung comment dito. Natatawa si Pebbles sa Lakera, walang nakahula. Ayan mga kababayan ang ganda raw, sabi. Teka lang, iyan na natin itong mga comments. Ayan. Okay, Hanilet ba yan? Grabe ang yaman talaga nila, kabaligtaran na pinapalabas silang makamasa sila at walang bahid ng korupsyon. Ayan. Teka, basahin natin yung ilang mga replies dito. 30 years hawak Davao, mapaligal at iligal, tas 6 buong Pilipinas, bilyon ang nanakaw ng mga yan, kaya mga DDS nabudol kayo, mag-isip-isip na kayo. Kasi mga kababayan, nabudol din ako sa Colombo Peg. Kasi mga kababayan, di ba, lagi nila pinapalabas na itong si dati Pangulong Rodrigo Duterte natutulog lang sa isang simpleng higaan at merong kulambo. At lagi nila pinapakita na lumalabas sila dun sa maliit na bahay. Actually, hindi naman maliit yun, malaki na rin yun Kaso simpleng bahay, dun sa green na gate, laging nga yun ang pinapakita nila, di ba? Simple-simple raw nila, grabe. Itong presidente natin, dati, napakasimple. Grabe, kumakain ng mga yung ordinaryong pagkain. Meron nga nila ba si Bongo na picture di ba? Ordinaryong pagkain. Pero yung totoong picture pala na yon, yung buong picture, mayroong lechon.
Hindi pinakita ni Bongo yung lechon. Budol din to si Bongo eh. Pinakita niya lang yung mga simpleng ulam. Pero meron palang lechon yon. Si Bongo, wag rin kayo maniniwala dyan. Budol din yan, mga kababayan. Ayan po. Ano pa, mga comment. Pang photo ops lang ang kulambo, pati ang oxygen tank. Yung pala may tagusan sa wall ng housing patungo sa mansyon. Isa style nila na Kibs, maraming secret passages at tunnels. Diba? Parehas mag best friend. Davao dito mga kababayan Davao, ngayon kanino ba? Sige nga, yung mga taga Davao, baka nakita nyo na itong bahay na to. Kanino ba to? Kami na may nagtatanong lamang. Yan grabe Sana all. Sana all. Grabe, ang laki Palasyo. Palasyo sa Davao. Grabe. Simple lang pala. Simple lang pala ang buhay. Sa kulang bulang. Tapos yung maliit na gate, simpleng gate, ako kulay green. Yung pala, sabi nung netizen, meron daw secret passage, parang doon kay Kibuloy. May secret passage papunta doon sa talagang mansion. Mapapasana all ka na lang talaga no? Pero alam niyo, ako para sa akin, hindi naman natin kinakailangan ng ganito kalaking tahanan na galing naman sa sa masamang paraan. Di ba? Mas maganda yung simpleng bahay, masaya kayo, tapos makakatulog ka ng maayos kasi alam mo na yung bahay na tinutulugan mo o tinutuluyan mo ay talagang pinaghirapan mo. Di ba? Hindi yung natutulog ka, komportable ka, sobrang luwag, pwede kayo magabulan, kahit sa linggo magtaguan kayo, hindi kayo magkakahanapan So, sa tingin ko, hindi ka makakatulog Bakit? Kasi papasok sa isip mo na yung bahay na yon ay galing po sa kasamaan. Hindi mo pinaghirapan. Pinaghirapan po ng ibang tao, pero ang ginawa mo, kinamka mo. So, yun mga kababayan. Mas maganda yung simple lang yung bahay mo, pero masaya kayo. Kaysa naman gantong kalaki, sobrang laki. Pero, hindi mo naman pinaghirapan. Di ba? Pebble, sige nga. Sabihin mo na. Sabihin mo na kung kanino to. Para kasi natatawa si Pebbles Wala raw nakahula. Ayan mga kababayan, yung ating question of the day. Kanino kaya itong mansyong ito? I-comment nyo po kung alam ninyo at i-comment nyo po yung mga hula ninyo. Malalaman natin kay Pebbles kung kanino itong mansyon na ito na nandyan po sa Davao. Alright? At muli, paalala ko po sa inyo, malapit na pong eleksyon, para hindi po kayo malito, magsulat na po kayo ng inyong mga kandidato. Habang papalapit po ang eleksyon, kumpletohin nyo na yung inyong mga senators. Tapos iboto yung mayor, yung matino, yung para sa inyo. Huwag po yung porky kilala, boboto ninyo. Huwag. Congressman ninyo. At basta yung mga opisyalis dyan po sa inyong lugar, ang ilagay nyo po ay yung pong talagang sa tingin ninyo, matutulungan kayo. At hindi po yung mambubulsa lang na mambubulsa ng pera ninyo. At kapag naman binayaran kayo, nag-abot, kunin ninyo. Sayang din yun. Pero ang iboto ninyo, syempre, yung nasa listahan ninyo. Kaya magbigay si congressman. Tanggapin mo. Pumunta si senatong, nabigay, tanggapin ninyo. Pero wag niyo iboto. Di ba? Iboto ninyo yung talagang sa tingin yung para sa tao. So yun lang po, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.